sa isang liblib na baryo na napapalibutan ng matatayog na bundok at makakapal na kagubatan. Naninirahan ang mag-asawang sina Mateo at Elena. Ang kanilang bahay ay yari lamang sa kawayan at nipa. Simple, marupok at tila kayang tangayin ng kahit malakas na hangin. Ngunit sa kabila ng kanilang abang tirahan, nananatili ang init ng kanilang pagmamahalan. Araw-araw, bago pa sumikat ang araw, gumigising na si Mateo upang magtungo sa kanilang maliit na sakahan. Dala niya ang lumang araro at kalabaw na tila kasing pagod na rin niya sa paulit-ulit na pakikipaglaban sa lupa. Samantalang si Elena naman ay naiiwan sa bahay upang mag-asikaso, magluto ng kanilang kakarampot na pagkain, magigib ng tubig sa malayong poso at magtanim ng gulay sa likod bahay. Hindi madali ang kanilang buhay. Madalas ay isang beses lamang sila kumakain sa isang araw. Kung minsan, lugaw na may kaunting asin ang nagsisilbing hapunan. Ngunit sa kabila nito, hindi kailanman nagreklamo si Elena. Mateo, marahang sambit niya isang gabi habang sila'y nakaupo sa harap ng munting lampara. Kahit mahirap ang buhay natin, basta't magkasama tayo, sapat na yon. Ngumiti si Mateo, bagamat halata ang pagod sa kanyang mukha. "Oo, Elena, hanggat nandito ka, hindi ako susuko." Ngunit sa likod ng kanyang mga salita ay isang tahimik na pangamba. Alam niyang hindi sapat ang kanyang kinikita upang mabigyan ng mas maayos na buhay ang kanyang asawa. Unti-unti siyang kinakain ng pag-aalala. Isang araw, habang nagtatrabaho si Mateo sa bukid, napansin niyang tila masyadong tahimik ang paligid. Walang huni ng ibon, walang galaw ng hangin. Tanging ang tunog ng kanyang paghinga at pagaspas ng lupa ang kanyang naririnig. Biglang may kumaluskos sa di kalayuan. Napahinto siya at napatingin sa direksyon ng kagubatan. Sa unay inakala niyang isa lamang itong hayop. Ngunit maya-maya'y may isang anino ang gumalaw sa pagitan ng mga puno. Isang matangkad na nilalang ang dahan-dahang lumabas. May katawan itong tila tao, ngunit ang ulo ay kahawig ng kabayo. Mahaba ang buhok, matulis ang mga mata, at ang tindig ay may kakaibang lakas at presensya. Napaatras si Mateo. "Tikbalang!" mahina niyang bulong. Kilala niya ang nilalang na iyon mula sa mga kwento ng matatanda. Isang nilalang na mapanlinlang, nagliligaw ng mga tao sa kagubatan at may kapangyarihang lampas sa karaniwan. Ngunit imbes na umatake, nanatili lamang ang tikbalang sa kanyang kinatatayuan. Tila pinagmamasdan si Mateo. Lumunok si Mateo at nag-ipon ng lakas ng loob. "Ano ang kailangan mo sa akin?" nanginginig niyang tanong. Ilang sandali ang lumipas. Bago sumagot ang nilalang, ang boses ay malalim at tila nagmumula sa kailaliman ng lupa. "Matagal na kitang pinagmamasdan. Magsasaka." Napatigil si Mateo. "Ako? Oo, nakikita ko ang iyong sipag, ang iyong pagtitiis, at ang iyong pagmamahal sa iyong asawa." Hindi malaman ni Mateo kung dapat ba siyang matakot o makinig. "Ano ang gusto mong ipahiwatig?" tanong niya. Dahan-dahang lumapit ang tikbalang. Sa bawat hakbang nito, tila nanginginig ang lupa. "Hindi lahat ng nilalang sa kagubatan ay masama,"
Wika nito. May mga pagkakataon na ang kapalaran ay dumadating sa mga taong karapat-dapat. Mula sa likod nito, inilabas ng tikbalang ang isang lumang kaldero. Ito ay maitim, tila kinain na ng panahon, ngunit may kakaibang kinang na hindi maipaliwanag. Inaabot ko ito sa iyo, sabi ng tikbalang. Napakunot ang noo ni Mateo. Isang kaldero? Hindi ito pangkaraniwan, sagot ng nilalang. Ito ay mahiwaga. Nag-alinlangan si Mateo. Ano ang kapalit? Ngumiti ang tikbalang. Isang ngiting hindi niya mabasa kung mabuti o mapanganib. Wala sa ngayon. Lalong kinabahan si Mateo sa sagot na iyon. Gamitin mo ito ng may pag-iingat, dagdag ng tikbalang. Sapagkat ang bawat biyaya ay may kasamang pagsubok. Ibinigay nito ang kaldero kay Mateo na nanginginig ang mga kamay habang tinatanggap iyon. Bakit ako? Tanong niya, puno ng pagdududa. Saglit na natahimik ang tikbalang bago sumagot. Sapagkat ikaw ay nasa hangganan sa pagitan ng pag-asa at kawalan at doon nasusukat ang tunay na pagkatao. At sa isang iglap, naglaho ang nilalang, tila nilamon ng hangin. Naiwang mag-isa si Mateo, hawak ang mahiwagang kaldero. Hindi niya alam kung ito ba ay isang biyaya o isang sumpa. Pag-uwi niya sa kanilang bahay, agad siyang sinalubong ni Elena. Mateo, bakit ka natagalan? Tanong nito, may halong pag-aalala. Tahimik na inilapag ni Mateo ang kaldero sa kanilang mesa. May nangyari sa akin sa bukid, mahina niyang sabi. Napatingin si Elena sa kaldero. Ano yan? Huminga ng malalim si Mateo. Regalo ng isang tikbalang. Napatakip ng bibig si Elena, gulat na gulat. Ano? Sigurado ka? Tumango si Mateo. At sabi niya, mahiwaga raw ito. Nagkatinginan ang dalawa. Parehong hindi alam kung ano ang kanilang dapat maramdaman. Pag-asa o takot. Sa gabing iyon, habang sila'y nakahiga sa kanilang banig, hindi agad dinalaw ng antok si Mateo. Sa kanyang isipan, ay paulit-ulit na bumabalik ang mga salita ng tikbalang. Ang bawat biyaya ay may kasamang pagsubok. Mahigpit niyang hinawakan ang kamay ni Elena. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang ang kanilang simpleng buhay ay malapit nang magbago. Ngunit hindi niya alam kung ang pagbabagong iyon ay magdadala ng liwanag o tuluyang maglulubog sa kanila sa dilim. Hindi agad sumikat ang araw kinaumagahan. Tila ba ang buong kalangitan ay nababalutan ng makapal na ulap na parang may ipinahihiwatig na kakaiba. Sa loob ng kanilang munting bahay, tahimik na nakaupo sina Mateo at Elena sa harap ng lumang kaldero. Magdamag nilang pinag-isipan kung ano ang kanilang gagawin. Sigurado ka bang hindi ito panlilin lang? Tanong ni Elena, bakas ang pag-aalala sa kanyang tinig. Hindi ko rin alam, sagot ni Mateo. Pero kung totoo ang sinabi ng tikbalang, baka ito na ang pagkakataon natin. Napatingin si Elena sa kaldero. Wala itong kakaibang itsura, hindi kumikislap, hindi gumagalaw. Isa lamang itong ordinaryong sisidlan sa paningin ng sinuman. Ngunit pareho nilang nararamdaman na may kakaiba rito. Subukan natin, marahang sabi ni Elena. Tumango si Mateo, bagamat may halong kaba. Kumuha siya ng kaunting tubig
at inilagay iyon sa loob ng kaldero. Wala silang gaanong sangkap, ilang piraso ng tuyong dahon ng gulay at kaunting asin lamang ang kanilang naipon. Kung may mangyayari man, sabi ni Mateo, handa ka ba? Hinawakan ni Elena ang kanyang kamay. Basta't magkasama tayo! Dahan-dahang inilagay ni Mateo ang kaldero sa ibabaw ng kanilang maliit na kalan. Sinindihan niya ang apoy gamit ang natitirang kahoy na kanilang naipon. Unti-unting uminit ang kaldero. Sa una, wala silang napansing kakaiba. Ang tubig ay kumulo, ang mga dahon ay lumutang, lahat ay tila normal. Ngunit maya-maya, may isang kakaibang samyo ang kumalat sa kanilang bahay. Hindi ito amoy ng simpleng gulay o asin. Ito ay isang masarap, mabango, at nakakatakam na halimuyak, parang isang handang pagkain na matagal nang hindi nila natitikman. Napatingin si Elena kay Mateo. Naaamoy mo ba yon? Tumango si Mateo. Nanlalaki ang mga mata. Biglang nagsimulang kumapal ang sabaw sa loob ng kaldero. Ang simpleng tubig ay naging mas malapot at ang mga dahon ay tila nagbago ng anyo, naging mas makulay, mas sariwa. Hindi nagtagal, ang kanilang niluluto ay hindi na mukhang simpleng gulay. Ito ay naging isang masarap na ulam. May karne, may gulay, at may sabaw na tila niluto ng isang bihasang kusinero. Napaatras si Elena, halos hindi makapaniwala. Mateo, paano nangyari ito? Hindi agad nakasagot si Mateo. Unti-unti niyang nilapitan ang kaldero at kumuha ng kaunting sabaw gamit ang kahoy na sandok. Dahan-dahan niya itong tinikman at sa isang iglap, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang pagod na mukha ay napalitan ng gulat at saya. Masarap, bulong niya. Hindi lang basta masarap, parang pagkain ng mayayaman. Napaluha si Elena. Hindi niya inaasahan na sa simpleng dahon at tubig, makakalikha sila ng ganitong pagkain. Subukan ko, sabi niya. Kumuha siya ng kaunting sabaw at agad ding natigilan. Mateo, totoo ito. Hindi na nila napigilan ang kanilang sarili. Agad silang kumuha ng mangkok at nagsimulang kumain. Sa bawat subo, tila nawawala ang lahat ng kanilang paghihirap. Ang gutom na matagal nilang tiniis ay napalitan ng kasiyahan. Hindi lamang ito pagkain. Ito ay isang himala. Matapos silang kumain, napaupo si Mateo at napatingin sa kaldero. Ito na ang sagot sa lahat ng problema natin, sabi niya. May halong pag-asa sa kanyang tinig. Ngunit si Elena ay nanatiling tahimik. Mateo, mahina niyang tawag. Ano yun? Hindi ba't sinabi ng tikbalang may kapalit ang bawat biyaya? Napatigil si Mateo. Unti-unting bumalik sa kanyang isipan ang mga salita ng nilalang. Gamitin mo ito ng may pag-iingat. Napabuntong hininga siya. Oo, pero baka naman hindi masama ang hangarin nito, sagot niya, pilit na pinapakalma ang sarili. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, may isang maliit na tinig na patuloy na bumubulong. Isang babala na hindi niya maipaliwanag. Kinabukasan, nagpasya silang subukan muli ang kaldero. Sa pagkakataong ito, naglagay sila ng mas kaunting sangkap, isang tasa ng tubig lamang. Ngunit tulad ng nauna, nagbago muli ang laman nito. Naging masarap na pagkain. At muli, nabusog sila. Sa mga sumunod na araw, paulit-ulit nilang ginamit ang kaldero.
unti-unting nawala ang kanilang gutom at ang kanilang katawan ay muling nagkaroon ng lakas. Hindi nagtagal, napansin ng kanilang mga kapitbahay ang pagbabago. "Mateo, parang hindi ka napagod ah," sabi ng isang kapitbahay. "At si Elena, parang mas gumaganda," dagdag pa ng isa. Ngumiti lamang ang mag-asawa, piniling itago ang kanilang lihim. Ngunit hindi lingid sa kanilang kaalaman. Ang mga mata ng baryo ay nagsisimula ng magmasid. Isang gabi, habang sila'y kumakain, napansin ni Elena ang isang kakaibang bagay. "Mateo," mahina niyang sabi. "Ano yon?" "Parang hindi nauubos ang laman ng kaldero." Napatingin si Mateo. Totoo nga, kahit ilang beses silang sumalok, tila hindi nababawasan ang pagkain sa loob nito. Unti-unting nanlamig ang kanyang katawan. "Hindi ito normal," bulong niya. Ngunit sa halip na matakot, may isang bahagi ng kanyang isipan ang nagsimulang matuwa. Kung hindi nauubos ang pagkain, ibig sabihin, hindi na sila kailanman magugutom at marahil, hindi na rin sila mananatiling mahirap. Napatingin siya kay Elena. Sa unang pagkakataon, may isang bagong damdamin ang sumibol sa kanyang puso. Isang damdaming hindi niya agad nakilala. Ito ay hindi lamang pag-asa. Ito ay pagnanais. At sa gabing iyon, habang tahimik ang buong baryo, ang mahiwagang kaldero ay patuloy na naglalabas ng pagkain. Walang tigil, walang hanggan. Hindi nila alam, ito pa lamang ang simula ng tunay na pagsubok. Lumipas ang ilang araw na tila mas magaan ang bawat umaga para kina Mateo at Elena. Ang dating payak at kapos nilang pamumuhay ay unti-unting napalitan ng katahimikan at kasiguruhan. Hindi na sila nagugutom, hindi na kailangang magtipid sa bawat butil na bigas. Ngunit kasabay ng kanilang pag-angat ay ang dahan-dahang paglapit ng panganib. Sa baryo, mabilis kumalat ang mga bulong-bulungan. "Napansin mo ba sina Mateo?" tanong ng isang matandang babae habang nag-iigib ng tubig. "Parang hindi na sila naghihirap." "Oo nga," sagot ng isa pa. "Dati halos hindi makabili ng asin pero ngayon parang laging busog." "May tinatago ang mga yon," bulong ng isa, may halong pagdududa. Hindi nagtagal, ang simpleng usapan ay naging hinala. Samantala, sa kanilang bahay, patuloy na ginagamit ng mag-asawa ang mahiwagang kaldero. Sa bawat paggamit, mas lalo nilang nararamdaman ang kapangyarihan nito. Isang gabi, habang sila'y kumakain, napansin ni Elena ang kakaibang pagbabago. "Mateo," mahina niyang sabi. "Ano yon?" tugon nito habang kumakain. "Napapansin mo ba? Parang mas sumasarap ang pagkain habang tumatagal?" Napatigil si Mateo. Tama si Elena. Ang unang beses nilang ginamit ang kaldero, masarap na ang pagkain. Ngunit ngayon, tila mas naging perpekto ito. Parang hindi na lamang pagkain, kundi isang bagay na kayang magbigay ng kakaibang saya at lakas. "Parang hindi lang ito basta pagkain," dagdag ni Elena. "Parang may kakaiba itong epekto." Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, kumuha siya ng isa pang subo at muling tinikman ang pagkain. Sa sandaling iyon, tila nawala ang lahat ng kanyang pagod, ang kanyang mga alalahanin, at maging ang kanyang takot. Napapikit siya, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon,
Nakaramdam siya ng ganap na kapanatagan. Ngunit nang idilat niya ang kanyang mga mata, may napansin siyang kakaiba. Ang kaldero. Tila bahagyang kumikislap. Napaatras siya. "Elena, nakita mo ba yon?" Napatingin si Elena, ngunit wala siyang napansing kakaiba. "Ano ang ibig mong sabihin?" "Parang may liwanag sa loob ng kaldero kanina." Nagkatinginan ang dalawa. Hindi na nila maikakaila. Ang kaldero ay hindi lamang nagbibigay ng pagkain. Ito ay may sariling kapangyarihan. Kinabukasan, habang si Mateo ay papunta sa bukid, napansin niyang tila may sumusunod sa kanya. Sa bawat hakbang niya, may naririnig siyang mahinang kaluskos sa likuran. Bigla siyang huminto. Tahimik ang paligid. Ngunit may pakiramdam siya na hindi siya nag-iisa. "Magsasaka!" Isang pamilyar na tinig ang umalingaw-ngaw. Dahan-dahan siyang lumingon. At mula sa lilim ng mga puno, muling lumitaw ang tikbalang. Mas matangkad ito ngayon sa kanyang paningin. Mas nakakatakot at mas makapangyarihan. Bakit ka narito?" tanong ni Mateo, pilit na pinipigilan ang kanyang takot. "Upang obserbahan," sagot ng nilalang. "Obserbahan? Ang mga taong binibigyan ng kapangyarihan ay sinusubok kung paano nila ito ginagamit." Napalunok si Mateo. "Ginagamit ko ito para mabuhay," sagot niya. "Wala akong ginagawang masama." Ngumiti ang tikbalang. Ngunit ang ngiting iyon ay may halong misteryo. Sa ngayon, napatigil si Mateo. "Ano ang ibig mong sabihin?" Hindi agad sumagot ang nilalang. Sa halip, dahan-dahan itong lumapit. "Napapansin mo na ba ang pagbabago?" tanong nito. "Anong pagbabago?" "Sa iyong sarili." Hindi makasagot si Mateo. Ngunit sa kanyang isipan, biglang pumasok ang mga sandaling hindi niya napansin noon. Ang kanyang pagnanais na magkaroon ng higit pa. Ang kanyang pag-iisip kung paano nila magagamit ang kaldero upang yumaman. At ang kanyang unti-unting pagkawala ng pag-aalinlangan. Ang kapangyarihan, patuloy ng tikbalang, ay hindi lamang nagbibigay. Ito rin ay kumukuha. Nanlamig ang pakiramdam ni Mateo. "Ano ang kinukuha nito?" Ngumiti ang nilalang, ngunit hindi ito sumagot. Sa halip, umatras ito at unti-unting naglaho sa kagubatan. "Magsasaka!" huling sabi nito. "Mag-ingat ka sa iyong mga hinahangad." Naiwang mag-isa si Mateo. Mas mabigat ang pakiramdam kaysa dati. Pag-uwi niya sa bahay, agad siyang sinalubong ni Elena. "Mateo, may dumating dito kanina," sabi nito. "Ano? Sino?" "Si Aling Rosa." Napakunot ang noo ni Mateo. Kilala niya si Aling Rosa, isang matandang babae sa baryo, na kilala sa pagiging mausisa. Ano ang kailangan niya? Tinanong niya kung bakit daw parang hindi na tayo naghihirap. Sagot ni Elena. "Sinabi ko lang na masipag ka lang." Napabuntong hininga si Mateo. "Hindi na natin may tatago ito ng matagal," sabi niya. Napatingin si Elena sa kaldero. "Mateo, baka dapat itigil na natin ang paggamit nito." Agad siyang umiling. "Wag!" mariin niyang sagot. "Ito na ang pagkakataon natin. Ayokong bumalik sa dati." Natahimik si Elena. Sa kanyang puso, may takot na unti-unting lumalaki. Ngunit sa mga mata ni Mateo, may nakita siyang kakaiba. Isang apoy na hindi niya nakita noon. Hindi ito ang dating Mateo na kontento sa simpleng buhay. Ito ay isang Mateo
na nagsisimula ng maghangad ng higit pa. At sa sulok ng kanilang bahay, ang mahiwagang kaldero ay tahimik lamang na nakapahinga. Ngunit sa ilalim ng katahimikan nito, tila may isang lihim na unti-unting nabubuo. Isang lihim na malapit ng mabunyag. Hindi na naging payapa ang mga sumunod na araw. Kung dati ay simple lamang ang pagtingin ni na Mateo at Elena sa mahiwagang kaldero, ngayon ay tila may bigat na itong dala. Isang presensyang hindi nila maipaliwanag ngunit patuloy nilang nararamdaman. Sa kabila nito, hindi pa rin nila ito maiwan. Araw-araw, patuloy nilang ginagamit ang kaldero. Sa bawat pagkakataon, mas lalong sumasarap ang pagkain. Mas lalong nagiging kakaiba ang epekto nito sa kanilang katawan. Mas lumalakas si Mateo. Mas gumaganda si Elena. At higit sa lahat, hindi na nila nararamdaman ang gutom. Ngunit kasabay ng pagbabagong ito ay ang unti-unting pagbabago sa kanilang kalooban. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mateo sa labas ng kanilang bahay, may isang batang lalaki ang lumapit. "Kuya Mateo!" Mahina nitong tawag. Napatingin si Mateo. Nakilala niya ang bata, si Nilo, anak ng kapitbahay nilang si Mang Isko. "Ano yon?" tanong niya. "Pwede po bang makahingi ng kaunting pagkain?" Pakiusap ng bata. "Wala po kaming makain simula kahapon." Saglit na natahimik si Mateo. Sa loob ng kanyang isip, may dalawang tinig na naglalaban. Ang una ay ang kanyang dating sarili. Ang Mateo na handang tumulong kahit kapos. Ngunit ang pangalawa ay bago. Isang tinig na nagsasabing huwag basta ibigay ang biyayang hindi niya pinaghirapan. Napatingin siya sa kanilang bahay, kung saan naroon ang kaldero. Kaya niyang pakainin ang bata. Kaya niyang pakainin ang buong baryo kung gugustuhin niya. Ngunit, "Pasensya ka na, Nilo," malamig niyang sabi. "Kaunti lang din ang pagkain namin." Napatungo ang bata. "Ganun po ba? Salamat po." Mahina nitong sagot bago dahan-dahang umalis. Habang pinagmamasdan niya ang papalayong bata, may kirot siyang naramdaman sa kanyang dibdib. Ngunit mabilis niya itong itinaboy. "Hindi ko obligasyon ang lahat," bulong niya sa sarili. Sa loob ng bahay, narinig ni Elena ang nangyari. Lumabas siya at tiningnan si Mateo. "Bakit mo tinanggihan?" tanong niya. Napabuntong hininga si Mateo. "Elena, hindi natin pwedeng ipamigay basta-basta ang pagkain. Paano kung malaman nila ang tungkol sa kaldero?" "Pero gutom ang bata, Mateo," sagot ni Elena. May lungkot sa tinig. "Naalala mo ba kung gaano tayo naghirap dati?" Hindi agad nakasagot si Mateo. Sa halip, tumayo siya at umiwas ng tingin. "Iba na ngayon," sabi niya. Napaatras si Elena. Sa simpleng sagot na iyon, may napansin siyang malaking pagbabago. Hindi na ito ang Mateo na kanyang nakilala. Kinagabihan, muli silang kumain gamit ang kaldero. Ngunit habang sila'y kumakain, napansin ni Elena ang isang kakaibang bagay. "Mateo," mahina niyang sabi. "Ano na naman?" Tila naiinis na tugon nito. "Parang may naririnig ako." Napatigil si Mateo. "Ano yon?" "Parang bulong." Natahimik ang paligid. At doon nila ito narinig. Isang mahinang tinig na tila nagmumula sa loob ng kaldero. Mahina, halos hindi marinig, ngunit malinaw.
magbigay o kukuha. Nanlamig ang kanilang katawan. Ano yon? Bulong ni Mateo. Hindi sumagot si Elena. Nakatingin lamang siya sa kaldero. Nanlalaki ang mga mata. Muling narinig ang tinig. Bawat biyaya, may kapalit. Biglang namatay ang apoy sa kanilang kalan. Napaatras si Elena at napahawak kay Mateo. Mateo, ayoko na nito. Nanginginig niyang sabi. Parang mali na ito. Ngunit si Mateo ay hindi agad kumilos. Nakatitig lamang siya sa kaldero. Sa halip na matakot, may kakaibang damdamin ang sumibol sa kanya. Galit. Hindi ako papayag na mawala ito, mariin niyang sabi. Hindi na ako babalik sa kahirapan. Napatingin si Elena sa kanya, puno ng takot. Pero Mateo, wala nang pero, putol niya. Ito na ang sagot sa lahat. Hindi natin ito pwedeng sayangin. Sa sandaling iyon, tuluyang nabasag ang tahimik na balanse ng kanilang pagsasama. Hindi na lamang ito laban sa kahirapan. Ito ay naging laban sa kanilang sariling pagkatao. Kinabukasan, may mas masamang nangyari. Nagkasakit si Nilo, ang batang humingi ng pagkain. Mabilis kumalat ang balita sa baryo. Simula nung tinanggihan sila ni na Mateo, nagkasakit ang bata. Bulong ng mga kapitbahay. May masamang nangyayari sa bahay nila. Dagdag pa ng iba. Hindi nagtagal, ang mga bulong-bulungan ay naging takot. At ang takot ay unti-unting nagiging galit. Sa kanilang bahay, tahimik na nakaupo si Elena. Hawak ang kanyang mga kamay. Mateo, pakiramdam ko may mali na talaga, sabi niya. Ngunit si Mateo ay nakatayo sa harap ng kaldero. Nakatitig dito. At pakiramdam ko, nagsisimula pa lang tayo, sagot niya. Sa likod ng kanyang mga mata, may aninong unti-unting lumalalim. At sa loob ng kaldero, ang sabaw ay muling kumulo. Tila ba may sariling buhay. Ang mahiwagang biyaya ay nagsimula ng maningil. At ang unang kapalit ay hindi na maiiwasan. Hindi na mapakali si Elena. Magdamag siyang hindi nakatulog. Paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan ang mga nangyari. Ang pagtanggi ni Mateo sa batang si Nilo, ang misteryosong bulong mula sa kaldero, at ang biglaang pagkakasakit ng bata. Sa labas ng kanilang bahay, tila mas mabigat ang hangin. Ang dating tahimik na baryo ay napalitan ng kakaibang tensyon. Parang may paparating na hindi ka nais-nais. Kinabukasan, nagpasya si Elena na puntahan ang bahay ni Namang Isko. Mateo, pupuntahan ko si Nilo, sabi niya. Hindi man lang siya nilingon ng asawa. Bahala ka. Mas lalong sumikip ang dibdib ni Elena sa malamig nitong tugon. Ngunit hindi na siya nagsalita. Tahimik siyang umalis. Pagdating niya sa bahay ng bata, agad siyang sinalubong ng lungkot. Nakahiga si Nilo sa isang lumang banig, maputla at mahina. Ang kanyang ina ay umiiyak sa gilid, habang si Mang Isko naman ay walang magawa kundi ang magbantay. Aling Elena, mahina nitong bati. Pasensya na kung istorbo. Umiling si Elena at lumapit sa bata. Ano ang sabi ng manggagamot? Tanong niya. Wala raw malinaw na sakit, sagot ng ina ni Nilo. Bigla na lang siyang nanghina, parang inubusan ng lakas. Nanlamig ang pakiramdam ni Elena. Naalala niya ang bulong ng kaldero. Magbigay o kukuha. Napahawak siya sa kamay ng bata. Mainit ito
ngunit tila walang sigla. Sa sandaling iyon, may isang desisyon siyang kailangang gawin. "Maghihintay kayo," sabi niya. "Babalik ako." Agad siyang umalis at nagmamadaling bumalik sa kanilang bahay. Pagdating niya, nadatnan niya si Mateo na nakaupo sa harap ng kaldero. Tila may malalim na iniisip. "Mateo," tawag niya, "kailangan natin tulungan si Nilo." Hindi ito agad sumagot. "Kaya nating gumawa ng pagkain para sa kanya," dagdag ni Elena. "Baka makatulong." "Hindi," putol ni Mateo. Napatigil si Elena. "Hindi," ulit niya. "Hindi natin alam kung ano ang mangyayari kung gagamitin natin ang kaldero para sa iba," paliwanag ni Mateo. "At hindi ko gustong ipagsapalaran ito. Buhay ng bata ang nakataya," sigaw ni Elena. "Hindi natin responsibilidad yon," sigaw pabalik ni Mateo. Natahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon, malinaw na malinaw ang pagitan nila. "Hindi na kita kilala," mahina, ngunit mariing sabi ni Elena. Saglit na natigilan si Mateo, ngunit mabilis din niyang pinigilan ang sarili. "Ginagawa ko lang ito para sa atin," sagot niya. Umiling si Elena, puno ng lungkot. "Hindi na ito para sa atin," sabi niya. "Para na ito sa sarili mo." Tumalikod siya at muling lumabas ng bahay. Hindi na siya humingi ng pahintulot. Sa halip, nagpasya siyang gawin ang alam niyang tama. Pagbalik niya sa bahay ni Nilo, may dala siyang kaunting pagkain. Hindi mula sa kaldero, kundi mula sa natitirang ani nila. Ngunit alam niyang hindi iyon sapat. "Subukan mong pakainin siya," sabi niya sa ina ng bata. Dahan-dahang pinakain si Nilo, ngunit halos hindi ito makalunok. At habang pinagmamasdan niya ang bata, naramdaman ni Elena ang isang kakaibang presensya. Parang may nakatingin. Dahan-dahan siyang lumingon. Sa labas ng bintana, sa pagitan ng mga puno, may isang anino. Matangkad, tahimik, at pamilyar. Ang tikbalang. Napatayo si Elena, nanginginig. Hindi ito gumagalaw, ngunit tila malinaw ang mensahe nito. Ang kapalit ay nagsimula na. Biglang napasinghap ang ina ni Nilo. "Elena, tingnan mo siya!" Agad siyang napalingon. Si Nilo ay biglang nanginig at saka tuluyang nawalan ng malay. "Hindi!" sigaw ng ina. Napahawak si Elena sa kanyang bibig. Sa sandaling iyon, tila may malamig na hangin ang dumaan sa buong bahay. At sa kanyang isipan, muli niyang narinig ang tinig. Ang tinanggihan ay kinuha. Napaluha si Elena. Alam niyang hindi ito simpleng pagkakataon lamang. Ito ay kapalit, isang parusa. Mabilis siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. Pagdating niya, nadatnan niya si Mateo na nakatayo sa harap ng kaldero. Pawis na pawis at tila balisa. "Mateo!" sigaw niya. "May nangyari kay Nilo!" Napalingon si Mateo. "Ano?" "Wala na siyang malay. Baka hindi na siya umabot." Nanginginig na sabi ni Elena. Saglit na natigilan si Mateo. Ngunit sa halip na magsisi, unti-unti siyang napaatras. "Hindi ko kasalanan yon," mahina niyang sabi. Napatitig si Elena sa kanya. Hindi makapaniwala. "Hindi mo kasalanan?" ulit niya. "Hindi ako ang nagkasakit sa kanya," marin niyang sagot. Sa sandaling iyon, tila may tuluyang nabago sa kanyang pagkatao. At si Elena, tuluyang nasaktan. Habang sila'y nagkakatitigan, biglang kumulo ang kaldero.
Wala itong apoy. Ngunit ito ay gumagalaw. Dahan-dahang umangat ang takip nito. At mula sa loob, lumabas ang isang makapal na usok. Sa loob ng usok, may isang hugis na unti-unting nabuo. Isang mukha. Hindi malinaw, ngunit sapat upang makita ang ekspresyon. Isang ngiting malamig, isang ngiting hindi makatao. Napaatras si Mateo. Ano ito? Ngunit huli na ang lahat. Ang mahiwagang kaldero ay hindi na lamang nagbibigay. Ito ay nagsisimula ng maningil. At ang unang parusa ay isa pa lamang sa marami. Hindi na maalis sa isipan ni Mateo ang mukha na kanyang nasilayan sa loob ng kaldero. Sa buong magdamag, hindi siya nakatulog. Ang bawat pagdilat niya ng mata ay tila may kasunod na anino. Isang presensyang hindi niya matakasan. Ang dati niyang pinanghahawakang pag-asa ay unti-unting napapalitan ng kaba. Sa isang sulok ng bahay, tahimik na nakaupo si Elena. Hindi na siya umiiyak. Hindi na rin siya nagsasalita. Ang sakit na kanyang nararamdaman ay lampas na sa luha. Ito ay naging isang mabigat na katahimikan. Hindi natin dapat ito tinanggap. Mahina niyang bulong. Ngunit hindi sumagot si Mateo. Sa halip, nakatingin lamang siya sa kaldero. At doon niya ito muling naramdaman. Isang mahinang bulong. Gamitin mo pa! Napapikit siya. Hindi, bulong niya sa sarili. Ngunit ang tinig ay hindi nawawala. Mas marami ka pang makukuha. Unti-unting bumilis ang tibok ng kanyang puso. Tumigil ka! Mahina niyang sabi. Tila may kausap na iba. Napatingin si Elena. Mateo, kanino ka nagsasalita? Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip, napahawak siya sa kanyang ulo. May naririnig ako, sabi niya, mula sa kaldero. Nanlamig ang pakiramdam ni Elena. Sinabi ko na sa'yo, may mali dyan, sagot niya. Ngunit si Mateo ay tila nahuhulog na sa isang bagay na hindi niya makontrol. Hindi mo naiintindihan, mariin niyang sabi. Ito ang nagbibigay sa atin ng buhay. Hindi, sagot ni Elena. Ito ang unti-unting kumukuha sa atin. Nagkatinginan sila. At sa pagkakataong iyon, malinaw na malinaw, hindi na sila magkapareho ng paniniwala. Biglang may kumatok sa kanilang pintuan. Malakas. Paulit-ulit. Nagkatinginan sila. Mateo! Lumabas ka! Sigaw mula sa labas. Nakilala nila ang tinig. Si Mang Isko. Dahan-dahang lumapit si Mateo at binuksan ang pinto. Pagbukas niya, bumungad sa kanya ang galit na mukha ni Mang Isko kasama ang ilang kapitbahay. Anong ginawa ninyo sa anak ko? Sigaw nito. Napatigil si Mateo. Wala kaming ginawa, sagot niya. Simula nung tumanggi kayo, nagkasakit siya. Dagdag ng isa pang kapitbahay. At ngayon, wala na siyang malay. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Hindi namin kasalanan yon, mariin niyang sagot. Hindi ba? Sigaw ni Mang Isko. May kakaiba sa inyo, alam namin yon. Unti-unting lumapit ang mga tao. May tinatago kayo, sigaw ng isa. Ilabas ninyo kung anuman yon. Dagdag pa ng iba. Napaatras si Mateo. Sa loob ng bahay, narinig ni Elena ang sigawan. Mateo! Mahina niyang tawag. Ngunit bago pa siya makalapit, biglang kumulo ang kaldero. Muli, walang apoy,
ngunit malakas ang paggalaw nito. Napatingin ang lahat sa loob ng bahay. "Ano yon?" tanong ng isa sa mga tao. Unti-unting umangat ang takip ng kaldero. At sa harap ng lahat, lumabas ang makapal na usok. Ngunit ngayon, hindi na ito simpleng usok. Ito ay naging mas malinaw, mas madilim, mas buhay. Sa loob nito, muling nabuo ang mukha na nakita ni Mateo. Ngunit ngayon ay mas malinaw na. At sa pagkakataong ito, nagsalita ito. "Gutom sila!" Napaatras ang mga tao. "Ano yan?" sigaw ng isa. Hindi ito normal." Dagdag ng isa pa. Unti-unting kumalat ang usok sa buong bahay. At kasabay nito, naramdaman ng bawat isa ang kakaibang bigat sa kanilang katawan. "Pakainin mo sila!" bulong ng tinig. Napatingin si Mateo. "Paano?" tanong niya. Tila nawawala sa sarili. "Gamitin mo ako." Parang may humihila sa kanya. Dahan-dahan siyang lumapit sa kaldero. "Mateo, huwag!" sigaw ni Elena. Ngunit hindi siya pinansin. Sa halip, kumuha siya ng isang mangkok at inilapit sa kaldero. Sa isang iglap, napuno ito ng pagkain. Mas marami, mas makapal, mas kakaiba kaysa dati. "Pakainin mo sila!" Nakahinga ng malalim si Mateo. At sa unang pagkakataon, sumunod siya. "Halika," sabi niya sa mga tao. "Kumain kayo." Nagkatinginan ang mga kapitbahay. May takot, may pagdududa, ngunit mas malakas ang gutom. Isa-isang lumapit ang ilan sa kanila. Dahan-dahan silang kumuha ng pagkain. At nang kanilang matikman, biglang nagbago ang kanilang ekspresyon. "Masarap!" bulong ng isa. "Hindi ko pa natitikman ang ganito!" dagdag ng isa. Unti-unting nawala ang kanilang takot. Napalitan ito ng kasabikan. Ngunit sa gilid ng lahat ng ito, nakatayo si Elena. Nakatingin sa eksena, puno ng pangamba. "Hindi ito tama!" bulong niya. Habang patuloy ang pagkain ng mga tao, ang usok mula sa kaldero ay hindi nawawala. Sa halip, lalo itong lumalakas. At sa likod ng kanilang kasiyahan, may isang bagay na hindi nila napapansin. Sa bawat subo, may unti-unting nawawala sa kanila. Hindi lakas, hindi buhay, kundi isang bagay na mas mahalaga. Isang bagay na hindi nila agad mapapansin. Sa labas ng bahay, sa ilalim ng anino ng kagubatan, muling lumitaw ang tikbalang. Tahimik nitong pinagmamasdan ang lahat. At sa pagkakataong iyon, tila may bahid ng lungkot sa kanyang mga mata. Sinimulan na nila, mahina nitong sabi. At sa loob ng bahay, ang kaldero ay patuloy na naglalabas ng pagkain, habang unti-unti nitong kinukuha ang kapalit. Sa mga sumunod na araw, tuluyang nagbago ang baryo. Ang dating tahimik at payak na pamumuhay ng mga tao ay napalitan ng kakaibang kasabikan. Araw-araw, nagtitipon ng mga kapitbahay sa bahay nina Mateo at Elena. Umaasa, naghihintay, at sabik sa pagkain na nagmumula sa mahiwagang kaldero. Hindi na lihim ang kanilang kayamanan. Ito ay naging sentro ng baryo. "Mateo, pwede pa ba?" tanong ng isa. Hawak ang mangkok. "Mateo, para sa anak ko naman," pakiusap ng isa pa.
At sa bawat tawag ng kanilang pangalan, mas lalo itong tumatatak sa isipan ni Mateo. Siya na ang nagbibigay. Siya na ang may kapangyarihan. At unti-unti, natutunan niyang gustuhin ang pakiramdam na iyon. Isa-isa lang, sigaw niya. Tila isang pinuno na nasanay na sa utos. Lahat kayo mabibigyan. Hindi na siya ang dating tahimik at mapagkumbabang magsasaka. Sa bawat araw na lumilipas, mas lalo siyang nagiging dominante, mas kumpiyansa, mas matapang at mas malayo sa dating sarili. Sa loob ng bahay, tahimik lamang si Elena. Pinagmamasdan niya ang mga tao, kung paano sila kumain, kung paano sila ngumiti, at kung paano sila bumalik araw-araw na tila wala ng ibang mahalaga. Ngunit may napansin siya. Sa bawat pagbalik ng mga tao, may nagbabago. Si Mang Isko na dating masigla ay tila naging mabagal kumilos. Ang asawa nito na dati maingay at masayahin ay naging tahimik. Ang ibang bata na dati naglalaro sa labas ay mas pinipiling manatili malapit sa bahay ni na Mateo. Nakaupo, naghihintay. Tila nawalan ng gana sa ibang bagay. Mateo, mahina niyang tawag isang gabi. Ano na naman? Tugon nito, hindi man lang tumitingin sa kanya. Napapansin mo ba sila? Tanong ni Elena. Parang may kulang. Napabuntong hininga si Mateo. Busog sila. Ano pa bang kulang? Sagot niya. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Mariing tugon ni Elena. Parang nawawala ang sigla nila, ang saya nila. Hindi agad sumagot si Mateo. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang may punto si Elena. Ngunit pinili niyang huwag pansinin iyon. Hindi natin problema yon, sabi niya. Basta't nakakain sila. Umiling si Elena. Hindi mo na talaga nakikita ano? Bulong niya. Sa gabing iyon, muling kumulo ang kaldero. Ngunit ngayon, hindi na ito tulad ng dati. Ang usok na lumalabas dito ay mas makapal, mas madilim, at tila may sariling galaw. Dahan-dahang lumapit si Mateo. Ano pa ang kaya mong ibigay? Bulong niya. At sa unang pagkakataon, sumagot ito ng malinaw. Hindi lang pagkain. Napahinto si Mateo. Ano ang ibig mong sabihin? Kayamanan, lakas, kapangyarihan. Unti-unting lumaki ang kanyang mga mata. Paano? Humingi ka. Saglit siyang natahimik. Sa likod ng kanyang isipan, naroon pa rin ang babala ng tikbalang. Ngunit sa harap niya ngayon ay isang pagkakataon na hindi niya kailanman naranasan. Isang buhay na malayo sa kahirapan. Isang buhay na puno ng kasaganaan. Kung hihingi ako, tanong niya, ano ang kapalit? Saglit na natahimik ang kaldero. Pagkatapos ay sumagot, kung ano ang kaya mong ibigay. Hindi malinaw ang sagot, ngunit sapat na iyon para sa isang taong nagsisimula ng mawalan ng takot. Gusto ko, dahan-dahang sabi ni Mateo, ng mas maraming ani. Gusto ng lupa. Gusto ko ng buhay na hindi na kailanman babalik sa hirap. Biglang kumulo ang kaldero. Mas malakas kaysa dati. Napaatras si Mateo. At sa loob nito, may liwanag na sumiklab. Hindi maliwanag, kundi maputlang ilaw na tila may kasamang dilim. Kinabukasan, nagising si Mateo.
na may kakaibang pakiramdam. Agad siyang lumabas ng bahay at doon niya nakita ang himala. Ang dati niyang maliit na sakahan ay lumawak. Ang mga pananim na dati mahihina ay ngayon ay matatayog, sariwa at handa ng anihin. Napahawak siya sa kanyang ulo. Hindi ito posible. Ngunit naroon iyon. Totoo. Mateo, sigaw ni Elena mula sa likod niya. Paglapit nito, napahinto rin siya. Ano ito? Hindi agad nakasagot si Mateo. Ngunit sa kanyang mukha, may ngiti. Isang ngiting hindi na inosente. Isang ngiting puno ng tagumpay. Simula pa lang ito, sabi niya. Ngunit habang pinagmamasdan ni Elena ang kanilang paligid, may napansin siya sa malayo. Ang ilang bahagi ng lupa ay tila natutuyo. Ang mga puno sa gilid ng kanilang sakahan ay unti-unting nalalanta. At ang hangin ay mas mabigat. Mateo, mahina niyang sabi. Parang may mali. Ngunit hindi na siya pinansin ng asawa. Sa halip, nakatingin lamang ito sa kanyang bagong sakahan, sa kanyang bagong mundo. At sa sandaling iyon, tuluyan ng nanaig ang kasakiman. Sa baryo, patuloy na dumarami ang mga taong umaasa sa kaldero. Ngunit hindi nila alam. Habang sila'y kumukuha ng biyaya, may unti-unting kinukuha sa kanila. At kay Mateo, habang tumataas ang kanyang nararating, mas lumalalim ang kanyang pagkahulog. Ang presyo ng kasaganaan ay hindi pa ganap na nababayaran. Ngunit malapit na. Unti-unting nagbago ang baryo. Ngunit hindi sa paraang inaasahan ng lahat. Sa unang tingin, tila umunlad ang kanilang pamumuhay. Hindi na sila nagugutom. Hindi na kailangang mangutang para sa pagkain. At hindi na rin umaasa sa pabago-bagong ani. Ngunit sa likod ng kasaganahang iyon, may isang katahimikan na unti-unting bumabalot sa bawat tahanan. Ang mga tawanan ay nawala. Ang mga kwentuhan sa gabi ay napalitan ng tahimik na pag-upo. At ang dating masiglang baryo ay tila naging isang lugar na walang kaluluwa. Sa bahay ni Mateo, lalo pang naging malinaw ang pagbabagong ito. Si Mateo ay bihira ng ngumiti. Hindi na siya nakikipag-usap kay Elena tulad ng dati. Ang kanyang mga mata ay palaging nakatingin sa kaldero. Parang may hinahanap, parang may inaasahan. Samantalang si Elena ay mas lalo namang lumayo. Hindi na siya kumakain mula sa kaldero. Mas pinipili niyang magtiis kaysa muling malasahan ang pagkaing sa kanyang pakiramdam ay may kapalit na hindi niya kayang tanggapin. Mateo, mahina niyang sabi isang gabi. Ano? Malamig na tugon nito. Kailan pa tayo huling nag-usap ng maayos? Tanong niya. Natahimik si Mateo. Ngunit hindi siya sumagot. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit sa kaldero. Ano pa ang kaya mong ibigay? Bulong niya. Napapikit si Elena. Sa puntong iyon, alam niyang unti-unti na niyang nawawala ang kanyang asawa. Biglang kumulo ang kaldero. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pagkain ang lumabas. Sa halip, isang malabong anyo ang umusbong mula sa usok. Mas malinaw kaysa dati. Mas matindi. Mas buhay. At sa unang pagkakataon, nagpakita ito ng anyo
na halos kahawig ng tao. Mas marami ka pang gusto, sabi ng tinig. Oo, sagot ni Mateo, walang pag-aalinlangan. Gusto ko ng higit pa. Ano ang kapalit na kaya mong ibigay? Tanong nito. Saglit siyang natahimik. Ngunit hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pag-iisip. Sa sandaling iyon, maraming bagay ang pumasok sa kanyang isipan. Ang kanyang kahirapan, ang kanyang pagod, ang kanyang mga pagkukulang bilang asawa, at ang kanyang bagong kapangyarihan. Ano mang kailangan, sagot niya. Napadilat si Elena. Mateo, huwag! Sigaw niya. Ngunit huli na ang lahat. Biglang umikot ang hangin sa loob ng bahay. Lumakas ang usok mula sa kaldero at bumalot sa buong paligid. At sa gitna ng kaguluhan, narinig nila ang isang malalim na tinig. Tinanggap. Biglang tumahimik ang lahat. Parang walang nangyari. Ngunit sa sandaling iyon, may isang bagay na nagbago. Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib. Parang may nawala, bulong niya. Mateo, nanginginig na sabi ni Elena. Ano ang ginawa mo? Hindi siya sumagot. Sa halip, napatingin siya sa paligid at doon niya napansin. Ang bahay nila ay nagbago. Ang dating kawayan at nipa ay napalitan ng matibay na kahoy. Ang kanilang mga gamit ay mas maayos, mas maganda. At sa labas, ang kanilang sakahan ay mas lalo pang lumawak. Tagumpay, mahina niyang sabi. Ngunit hindi siya ngumiti. Sa halip, tila may kulang. Isang pakiramdam na hindi niya maipaliwanag. Napatingin siya kay Elena. At sa unang pagkakataon, wala siyang naramdaman. Walang saya, walang lambing, walang pagmamahal. Para itong biglang nawala. Mateo! Umiiyak na sabi ni Elena. Hindi mo na ako tinitingnan tulad ng dati. Tahimik lamang siya. At sa katahimikang iyon, doon niya napagtanto ang katotohanan. May ibinigay siya. Ngunit hindi niya alam kung ano. At ngayon, hindi na niya iyon maibabalik. Sa baryo, mas lalo pang lumala ang sitwasyon. Ang mga tao ay patuloy na kumakain mula sa kaldero. Ngunit hindi na sila nag-uusap. Hindi na sila nagtatawanan. Para silang mga aninong gumagalaw lamang dahil sa pangangailangan. At sa gabi, ang baryo ay tila patay. Walang ilaw. Walang ingay. Walang buhay. Sa gitna ng kagubatan, muling lumitaw ang tikbalang. Ngunit ngayon, hindi na ito tahimik. Sa halip, nakatingin ito sa baryo, puno ng lungkot. Hindi nila naintindihan, mahina nitong sabi. Sa likod nito, ang mga puno ay unti-unting nalalanta. Ang lupa ay nagiging tuyot. At ang hangin ay nagdadala ng malamig na presensya. Sa loob ng bahay ni Mateo, ang kaldero ay patuloy na kumukulo. Ngunit ngayon hindi na ito nagbibigay lamang. Ito ay kumukuha. At ang pinakamahalaga sa lahat, ang liwanag sa kanilang mga puso ay unti-unti nang nawawala. Hindi na makilala ang baryo. Ang dating lugar na puno ng buhay ay naging isang tahimik na lupain ng mga anino. Ang mga tao ay patuloy pa ring kumakain mula sa mahiwagang kaldero. Ngunit wala na sa kanilang mga mata ang sigla. Para silang mga katawang gumagalaw na lamang
dahil sa nakasanayan. At sa gitna ng lahat ng ito, nakatayo si Mateo. Taglay ang lahat ng kanyang pinangarap, ngunit unti-unting nawawala ang kanyang pagkatao. Sa loob ng kanilang bagong bahay, na ngayoy mas malaki at mas matibay, tahimik siyang nakaupo sa harap ng kaldero. Hindi na siya nagtataka sa mga nangyayari. Hindi na rin siya natatakot. Sa halip, tila tinanggap na niya ang lahat. "Ano pa ang kaya mong ibigay?" tanong niya. Malamig ang tinig. Ngunit sa pagkakataong ito, walang sagot. Natahimik ang kaldero. Hindi ito kumulo. Hindi ito naglabas ng usok. Para bang may hinihintay. Napakunot ang noo ni Mateo. "Sumagot ka," mariin niyang sabi. Ngunit walang nangyari. Sa likod niya, nakatayo si Elena. Payat, maputla, at tila ubos na ubos na. "Hindi ka na nito kailangan sagutin," mahina niyang sabi. Napalingon si Mateo. "At bakit naman?" tanong niya. "Dahil nakuha na nito ang gusto nito," sagot ni Elena. Natahimik si Mateo. "Ano ang ibig mong sabihin?" Unti-unting lumapit si Elena. "Mateo, tingnan mo ang sarili mo," sabi niya. Saglit siyang natigilan. Ngunit sa halip na tumingin sa sarili, mas pinili niyang iwasan ang kanyang asawa. "Wala akong problema," sagot niya. "Wala," ulit ni Elena. May halong lungkot. "Hindi mo na nararamdaman ang kahit ano. Hindi ka na natatakot. Hindi ka na nagmamahal." Napahigpit ang kamao ni Mateo. "Hindi ko kailangan ang mga iyon," sagot niya. "Ang kailangan ko ay siguradong buhay." Napapikit si Elena. "Hindi na yan buhay," bulong niya. "Iyan ay pag-iral na lang." Bago pa makasagot si Mateo, biglang lumakas ang hangin sa labas. Ang mga dahon ay nag-ingay at ang katahimikan ng baryo ay napalitan ng kakaibang presensya. Dahan-dahang bumukas ang pintuan ng kanilang bahay at mula sa liwanag ng labas, lumitaw ang tikbalang. Mas malinaw kaysa dati, mas matindi ang aura, at mas seryoso ang mukha. Napaatras si Mateo. "Ikaw na naman," sabi niya. Tahimik lamang ang nilalang habang lumalapit. "Elena," sabi nito, "lumayo ka muna." Nag-alinlangan si Elena, ngunit tumango rin at umatras. Naiwan si Mateo sa harap ng nilalang. "Bakit ka bumalik?" tanong niya. "Upang magbigay ng huling babala," sagot ng tikbalang. Natawa si Mateo, isang malamig, walang damdaming tawa. "Babala? Huli na para dyan." "Hindi pa," mariing sagot ng nilalang. "May natitira ka pang maaaring iligtas." Napakunot ang noo ni Mateo. Ano pa ang natitira? Dahan-dahang tumingin ang tikbalang sa kanya. "Ang iyong kaluluwa." Biglang natahimik ang paligid. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, may isang bagay na gumalaw sa loob ni Mateo. Isang piraso ng takot. "Kaluluwa?" ulit niya. "Oh," sagot ng nilalang. "Ang kaldero ay hindi lamang kumukuha ng lakas o emosyon. Ito ay kumukuha ng mismong diwa ng tao." Napaatras si Mateo. Hindi totoo yan," bulong niya. "Ramdam mo na," sagot ng tikbalang. "Ang kawalan, ang lamig, ang pagkawala ng iyong pagkatao." Napahawak si Mateo sa kanyang dibdib at doon niya muling naramdaman ang kawalan. Isang malaking puwang na hindi niya mapunan.
Kung hindi mo ito titigilan, patuloy ng tikbalang. Hindi lamang ikaw ang mawawala, pati ang buong baryo. Napatingin si Mateo sa labas. Sa mga taong tahimik na nakatayo, walang emosyon, walang buhay sa mga mata. Unti-unting bumalik ang alaala ng dati nilang buhay. Ang hirap, ang gutom, ngunit kasama nito ang pagmamahalan, ang saya, ang tunay na buhay. Napapikit siya. May paraan pa ba? Mahina niyang tanong. Tumango ang tikbalang. Mayroon. Napatingin si Elena, puno ng pag-asa. Ano? Tanong niya. Wasakin ng kaldero. Nanlamig ang katawan ni Mateo. Ano? Iyon lamang ang paraan upang matapos ang sumpa. Sagot ng nilalang. Ngunit tandaan mo, hindi mo na maibabalik ang lahat. Natahimik si Mateo. Sa harap niya ang kaldero, ang pinagmulan ng kanyang bagong buhay. At sa likod niya, ang kanyang dating sarili. Kung gagawin ko ito, tanong niya, ano ang mangyayari sa akin? Saglit na natahimik ang tikbalang. Pagkatapos ay sumagot, magbabayad ka ng kapalit! Napapikit si Mateo. Sa sandaling iyon, kailangan niyang pumili, kapangyarihan o pagkatao, buhay na puno ng kasaganaan o buhay na may tunay na kahulugan. Dahan-dahan niyang binuksan ang kanyang mga mata. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahon, may bumalik. Isang maliit na liwanag. Isang alaala. Isang dahilan. Elena, mahina niyang tawag. Lumapit ito. Umiiyak. Ano ang gagawin natin? Tanong niya. Tumingin si Mateo sa kaldero. At sa wakas, nakaramdam siya ng takot. Ngunit kasabay nito, ang tapang na matagal nang nawala. Tatapusin ko ito, sabi niya. Sa labas, ang hangin ay patuloy na umiihip at ang tikbalang ay tahimik na nakatingin. Ang huling babala ay naibigay na. Ang susunod na mangyayari ay nakasalalay na sa desisyon ni Mateo. Tahimik ang buong baryo. Walang ingay ng mga tao, walang huni ng ibon, at walang galaw ng hangin. Para itong isang mundong nakalimutan ng buhay. Sa loob ng bahay ni Mateo at Elena, nakatayo si Mateo sa harap ng mahiwagang kaldero. Ito ang parehong kaldero na nagbigay sa kanila ng pagkain, ng kasaganaan, at ng pag-asa. At ito rin ang kaldero na unti-unting sumira sa kanilang pagkatao. Dahan-dahan niyang inilapit ang kanyang kamay dito. Sa sandaling iyon, muling bumalik ang bulong. Huwag! Napahinto siya. Kaya kitang bigyan ng higit pa! Napapikit si Mateo. Sa kanyang isipan, muling bumalik ang lahat. Ang hirap ng kanilang buhay. Ang gutom, ang pagod at ang takot na bumalik sa dati. Ngunit kasabay nito, bumalik din ang mga alaala na matagal na niyang kinalimutan. Ang ngiti ni Elena tuwing sila'y magkasama. Ang simpleng kasiyahan sa kabila ng kahirapan. At ang katahimikan ng isang pusong walang kinatatakutan. Hindi na kita kailangan. Mahina, ngunit matatag niyang sabi. Biglang kumulo ang kaldero. Mas malakas kaysa dati. Ang usok ay mabilis na kumalat sa buong bahay. At mula rito, muling lumitaw ang anyong matagal na nilang kinatatakutan. Mas malinaw, mas malaki, mas nakakatakot. Hindi ka makakaalis, sabi ng nilalang.
Napaatras si Mateo, ngunit hindi siya tumakbo. Matagal mo na akong tinanggap, dagdag nito. Bahagi ka na ng kapangyarihan ko. Napahigpit ang kamao ni Mateo. Hindi, sagot niya. Nagkamali ako, pero hindi pa huli ang lahat. Sa likod niya, umiiyak si Elena. Mateo, mag-ingat ka, sabi niya. Dahan-dahang lumapit si Mateo sa kaldero. Sa bawat hakbang, mas lumalakas ang hangin. Mas umiitim ang paligid. At mas nagiging malinaw ang boses ng nilalang. Kung sisirain mo ako, sabi nito, mawawala ang lahat sa iyo. Alam ko, sagot ni Mateo. Pati ang sarili mo. Saglit siyang natigilan. Ngunit hindi siya umatras. Kung iyon ang kapalit, sabi niya, tatanggapin ko. Napaluha si Elena. Hindi, sigaw niya. May iba pang paraan. Ngunit tahimik lamang ang tikbalang sa likod. Alam nito ang katotohanan. Wala nang ibang paraan. Dahan-dahang hinawakan ni Mateo ang kaldero. Mainit ito. Hindi pangkaraniwang init, kundi isang init na tila sumusunog sa kanyang kalooban. Ngunit hindi siya bumitaw. Sa halip, hinigpitan pa niya ang kanyang hawak. Para sa iyo, bulong niya kay Elena. At para sa lahat, sa isang iglap, itinaas niya ang kaldero. At buong lakas niya itong ibinagsak sa lupa. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. At kasabay nito, isang matinding liwanag ang sumabog mula sa kaldero. Napapikit si Elena. Napaatras ang tikbalang. At ang buong baryo ay tila niyanig ng isang puwersang hindi maipaliwanag. Sa gitna ng liwanag, narinig nila ang huling sigaw ng nilalang. Isang sigaw na puno ng galit at sakit. Bago ito tuluyang naglaho. Unti-unting nawala ang liwanag. At kasabay nito, ang katahimikan. Pagmulat ni Elena, ang maniniyang unang bagay na kanyang hinanap ay si Mateo. Mateo, mahina niyang tawag. Ngunit walang sumagot. Dahan-dahan siyang tumingin sa paligid. Ang kanilang bahay ay bumalik sa dati. Simple, marupok at payak. Ang kanilang mga gamit ay nawala. Ang kanilang kayamanan ay naglaho. At ang kaldero ay basag na. Ngunit si Mateo, wala na. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Mateo! Ulit niya, umiiyak. Sa labas, unti-unting nagising ang baryo. Ang mga tao ay muling nagkaroon ng sigla sa kanilang mga mata. Ang mga bata ay muling tumawa at ang hangin ay muling naging magaan. Ang sumpa ay natapos na, ngunit may kapalit. Sa gilid ng kagubatan, tahimik na nakatayo ang tikbalang. Pinagmamasdan nito ang baryo. Tinupad niya, mahina nitong sabi. Sa kanyang mga mata, may bakas ng paggalang at marahil ng lungkot. Sa loob ng bahay, lumuhod si Elena sa tabi ng basag na kaldero. Tahimik siyang umiiyak. Ngunit sa gitna ng kanyang sakit, may isang bagay siyang naramdaman. Isang banayad na init sa kanyang puso. Isang alaala. Isang presensya. Hindi niya ito makita. Ngunit alam niyang naroon iyon. At sa sandaling iyon, napangiti siya kahit may luha. Dahil alam niya, ang tunay na yaman ay hindi kailanman matatagpuan sa mahiwagang bagay.
Ito ay nasa pagmamahal, sa sakripisyo, at sa pusong handang pumili ng tama kahit masakit. Sa pagsikat ng araw, muling nabuhay ang baryo. At ang kwento ni na Mateo at Elena ay naging isang alamat, isang paalala na ang bawat biyaya ay may kapalit at ang tunay na lakas ng tao ay nasusukat sa kanyang kakayahang piliin ang tama, wakas